First love ko si Ruscar. Siyang true love ko. Naramdaman ko na yun nung una ko siyang makita. Kakaiba ang lakad niya. Ang lakas ng dating. Ay... Kumusta kayo? Kumusta kayo? Okay lang kayo? Nahiya akong lapitan siya. Sabi ko sa sarili ko, Ada, wag na wag kang ma-in-love. Hindi pwede. Dahil pag di nag-work, Dahil pag hindi kayo nagkatuluyan ng first love mo, malulungkot ka habang buhay. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. kaya nga. Pero a big miracle happened. Well, girls, tapos na. Ang panahong magkakasama tayo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong sa akin dito sa university. Babalik na ako sa bansa ko. Ha? Pinapaalis ka na ba, Ruscar? Kung hindi ako aalis, magiging illegal alien ako. Kaya kailangan ko umalis. Wala bang ibang way para makapag-stay ka dito? May isang paraan. Ano? Kung isa sa inyo magpapakasal sa akin, magiging citizen ako. Magpakasal? Pakasalan ako. Ikaw, ganon? Ganyan talaga ang buhay. Matatagpuan nyo ang true love nyo. Magkakaanak kayo. Pangalanan niya siyang Ruscar. Parang hangin lang siyang dumaan pero naiwan ang pangalan niya. At ang alaala ng blue eyes niya. Oh well, that's life. Pakakasal ako sa'yo! Ano raw? Ada? Ruscar. Bakit ka umakit ang mesa? Hindi na mahalaga kung bakit. Magpakasal na tayo. Seryoso ka ba? Kung gusto mo lang. Ito kasi ba talaga ang babae niya? Ada! Pakakasal ako sa'yo. Hindi tama, Tong. Ang sarap ng kwentuhan niyo. Pero may kulang siya. Kape, anong pwede kong dalhin? Nagtapon lang po kami ng basura. Papasok na po kami, Mr. Burhan. Pasok sa loob ngayon na. Ada, magbantay ka sa mesa ni Mr. Bora. Importanteng customer yun. Sige na, kilos na't binabayaran ko kayo para magtrabaho, hindi para tumambay. Ay, napakasungit talaga niya. Mainit talaga mata niya sa akin. Sino si Bora? Hindi ko rin kilala. So you like taking photos? Oo, passion ko yon. Magpakatotoo ka. Gusto mo lang mag-selfie at di photography. Makinig ka. Ayoko ng masyadong vain, ha? I-delete mo lahat ng social media mo. Oh, you're the jealous type. Delete it now. Okay. Merhaba. Welcome po. Here's the menu. How much is it to keep your customers waiting? I will pay for it. How much? Di ko po gets. Hindi rin namin maintindihan. How long have you been here? Nauna lang ako sa'yo ng 5 minutes, so I've been here for 20 minutes. 20 minutes sa'yo, 15 minutes naman sa akin. So you've kept us waiting for half an hour already. We've been calling the waiters many times. Sabi ng isa, andyan na ako. Yung isa, sandali lang. Ganito ba sistema nyo rito? Pinaghihintay ang customers? Is this how you normally treat your guests? Hindi po, sir. Pasensya na. Medyo marami kasing tao ngayong araw. Dinilit ko na lahat ng social media ko. So, what do you want me to do? Celebrate? Medyo gutom na ako. Tama na yan. Ito ang gawin mo. Just give us 2 plates full of meat. Beef, sausage, salami, ham, chicken, everything you have. Naintindihan mo? I want all the meat undercooked, except the sausage. That one I want raw. I know you're vegan based on your profile. Pero, makinig ka, sa relationship, importanteng pareho ang gusto. If not, it won't work out. Agree ka ba sa akin? Agree ka ba sa akin? Oo naman. Kaya nga nag-order ako ng undercooked meat and raw sausage para matikman natin ang real flavor ng meat, di ba? Tama, di ba? Tama! You're right! I have no problem with that. Yes, kakain ako ng meat ngayon. After 20 years. If you ask me, ang mga vegan ang totoong kalaban ng mga hayop. Bakit nyo kinakain ng mga damo? Anong kakainin ng mga hayop, ha? Oh, those poor hungry animals. Sabihin mo kung ano na ang kakainin nila. Look at me now! Kaya ikaw, you listen to me. Tell me, bakit mo sinisira ang balanseng ito? Ha? Balanse? Balanse. Alam mo, that's a good question. Ipapaliwanag ko, so listen carefully. Kakainin na hayop ang damo. Kakainin ko ang hayop. Tapos mamamatay ako. Ano mangyayari sa Ano akin? nangyayari? Mamamatay ako, kakainin ako ng lupa, tama ba? Tapos ano mangyayari? Magiging fertilizer ako pag namatay na ako.
Magiging pataba ako sa damo. Sino kakain ng damo? Sinong kakain? Ako ang kakain? Mga hayop. Sila ang kakain, di ba? Kakainin ng hayop ang damo. Nakita mo? Bumalik tayo sa umpisa. Are you following? Naintindihan mo na ba? Ang balanse. Naintindihan ko. May iba pa ba kayong order? Bigyan mo pa kami ng 2 salad with eggs on it. Okay? Taman, don't just put 2 or 3 eggs on it. Damihan mo ang itlog. Gusto mo ba ng truffle? Okay, we also want truffles on it. White if possible. The white one is delicious, trust me. Miss, kung gusto mo pwedeng walang itlog ang salad mo, pwede kitang paggawa ng isang bowl ng salad na napakaraming gulay. Ayoko. Gusto ko kung ano ang gusto niya. Narinig mo siya. There are orders now. Sige po, sir. Grabe yung lalaking yun. Anong nangyari, Ada? Yung si Bora o ano bang pangalan nun? Grabe yung pagka-arogante, ang sama ng ugali niya. Grabe. Pakakainin niya ng hilaw na sausage ang babaeng vegan. Grabe naman. At di naman makaimik yung babae. Sumusunod lang siya sa kapritsyo ng baliw na lalaki na yon kahit labag sa kanya. Nag-aral ka sa New York, di ba? Namimiss mo siguro yung lugar, no? Why would I even be here if I miss that place? Diba? Yun ang tinatawag nila land of the free. Hindi ko gusto yun. Makinig ka, ha? What I'm gonna say to you is very important. Listen carefully. Tatanungin kita mamaya. Kami, ako, ang pamilya ko, we were raised to give importance to 3 things. Horses, women, and guns. Ano-ano uli yun? Horses, women, and guns. Perfect! Bravo! Magaling ka! Very good. Even if we are in the exquisite desert of Anatolia o nasa 5th Avenue sa Newark, United States of America, hindi yung mababago. Mali ba ako? Ay, hindi. Hindi ka nagkakamali. At ikaw ang pinakatamang taong nakilala ko. Ang mga lalaki sa panahon ngayon ay ayaw ng responsibilidad, hindi tulad mo. Alam mo, I'm quite sensitive sa mga ganitong topic. Kasi, dapat alam ng babae ang magpakababae. At ang lalaki dapat magpakalalaki. Kung hindi, walang magkakasundo. Away, gera, ingay, at kung ano-ano pang kaguluhan. Kung sa madaling salita, dapat sumunod ang babae sa lalaki. Ako kasi, yun ang gusto ko sa relasyon. Agree naman ako sa'yo. Tama ang prinsipyo mo. Look at the meat. Perfectly cooked. Very juicy. Looks yummy, right? Hindi. Are you saying something, miss? Eto na po ang salad na in-order nyo. See the eggs, yellow inside, white on the outside. The miracle of nature. This is good. Would you like to order something else? Gusto namin kumain ng tahimik. Leave us alone if you don't mind. Sige po, enjoy your meal. Thanks, you may go. Di ka pa sanay kumain ng meat, no? Let me teach you. First, slice it this way. It's quite easy, right? Mas okay pag ganitong cut. See the juice? Now try it. Come on. Open your mouth. Sige na, try this. Go, go. This is good, promise. There you go. Nice one, Julia. Now, hold this. And this one. Ikaw naman ngayon. Tapos na ako. So how was it? Nagustuhan mo ba? How was the meat? Did you like it? Masarap, di ba? I really like it. Oo nga. It's so good. Okay, listen. Hindi naman ako against sa idea ng marriage. In fact, gusto ko nga magpakasal soon. Talaga? Akalain mo yon? Gusto ko rin magpakasal. Pero kasi, I don't want it to feel like an obligation. You understand? You don't get it. Let me explain. Alam mo, ang mga lalaki ay di ginawa para sa iisang babae lang. Alam mo, ito ang rule na dapat tanggapin ng babae na gusto akong makasama for the rest of her life. I will only marry that kind of woman. Be my child's mother, the queen of my heart. Bibigyan ko ng korona. Pero, if she doesn't agree with my terms, di tumandandalagan na lang siya. Take it or leave it. Kung ayaw mo, di ikaw ang bahala. Tama naman ako. Tama naman ako, di ba? Agree ka naman. Naintindihan mo ang sinasabi ko, di ba? Agree ka naman. Agree ka naman! Oo naman. Agree ako. Oh, pakiusap po, bigyan niyo po ako ng pasensya. Baka maibuhos ko to sa ulo niya. Excuse me, anong ginagawa mo dyan? Kinakausap mo ba yung kape? Eto na po ang kape niyo. Masarap po yan. Oo, agree naman ako doon. Dapat tanggapin ng tao what his true nature is. Anong nangyayari sa'yo? Sandali lang, Ada! Handa na ang order sa table 23. Ada ko. Sige na. Sige na, ako nang bahala dyan. Tama na. Itigil na natin, pasensya na. May nasabi ba akong mali? Hindi, it's not you. It's me. At mula pa nung umupo tayo dito sa table, you didn't object to anything I said. Huwag mo masamayin, you are highly educated. But how on earth could you tolerate such disrespectful man?
Para lang pakasalan ka niya? Para lang pakasalan ka niya. Bakit ka nagbubulag-bulagan sa malinaw na red flags ko? Pero Bora, akala ko kasi yun ang gusto mo. Pasensya ka na. Okay, let's start all over again. Alam mo yung site ng BusyBoy.net? Narinig mo na ba yun? Di ba isang social media platform yun? Oo. Ako ang editor-in-chief at general manager ng kumpanya na yun. Ako si Bora Dursos. I've been working on an article and it's about marriage. Alam na namin ang tingin ng mga lalaki sa kasal. At para malaman ang tingin ng mga babae, ginagawa ko ang mga ganitong interview. Ano ba to? Hindi ka si Bora Dentistry? Hindi ka isang contractor? Hindi nga, sorry. Pero, ang importante ay kung sino ka. So, ibig sabihin, di mo ako gustong pakasalan? That's right. This is a field study and I'm working undercover para makita ang natural na ugali ng tao under pressure. At kung may problema ka sa nangyaring to, hindi ko gagamitin to sa article that I've been working on. Nakakainis ka. Pinaglaruan mo ang damdamin ko. Bastos ka, Bora Dorsus. Kalokohan ang mga pinagsasabi mo. Ay. Alam mo naman ganito ang kalalabasan, Bora. Bravo, Bora. Nasaan kaya ang CR dito? Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng lalaki. What a jerk! Ang mga lalaki hindi ginawa para sa isang babae lang. Kung ayaw mo, edi tumandang dalaga ka na lang, bastos. Ako ba yun? Hindi ikaw. O kagaya mo rin ba ang lahat? Natapunan na kami si Mr. Bora. Meron bang walang ginagawa rito? Ada, saan ang punta mo? Mr. Burhan, dadaling ko... Bitawan mo ngayon din ang hawak mo at tulungan mo si Mr. Bora. Naiintindihan mo ba? Ano ang gawain ko? Baka may iba pang pwede dyan, sir. Madalas ka na nga ang late sa trabaho tapos tatanggi ka pa ngayon sa iniutos ko sa'yo? Tutulungan mo si Mr. Bora ngayon din mismo. Masusunod. Mr. Burhan, pupuntahan ko na siya. Tatanda ako agad sa'yo nito eh. Kainis naman. Ba't narito ka? Kasi po... Kailangan nyo ng pantanggal ng mancha. Oo. Ang sabi ko, yung hindi, matapang. Ito na nga yan, sir. Sige, salamat na lang. Aalisin ko lang yung mancha. Hindi ko susunugin yung damit. Buti nga sa'yo. Ano sabi mo? Sir, ang sabi ko po, buti na lang, hindi nasunog yung damit. Sir, hindi ka marunong gumamit? Akin na, ako na ang gagawa. Halata naman di mo kaya. Ako na ang bahala dito. Tabi po. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Ay, naku, Bora. Ay, naku, Bora. Sir, kung trinato mo sanang tao yung babaeng kadate mo kanina, siya sana ang gumagawa nito. Nakikinig ka ba sa usapan namin?